Hello everyone, I am Noreen Bendio from Section 2-1B. So for today, gagawa tayo ng composting. So paano nga ba gumawa ng composting? Or ano ba yung proseso ng paggawa ng composting? So ngayon, meron tayong materials na kailangan, which is yung inyong gloves for your protection. If ever yung mga sanga is matutulis, paiwasan tayong matusok, and also yung sa dumi. And syempre yung gunting, I have a small scissor here. Then, meron tayong or brown paper. Then, dried leaves. And also yung mga waste na gulay. Yan. So, kailangan kasi natin siya. Since meron pa rin naman siyang matitirang nutrients na mabibigay ng pataba sa ating mga halaman kapag ito'y okay na at pwede na siyang gamitin. So, habol ko lang din na rin tayo mga sama kailangan. So, sa paggawa ng composting, mahalaga siya kasi pwede natin siyang gamitin ng pataba para sa ating mga halaman. It takes lang naman ng 30 days to 45 days bago natin siya gamitin. So, hining to say, makakatipid tayo ng pataba na gagamitin natin para sa mga halaman natin. So, meron din tayong tinatawag na 30:1, which is yung 30 is more on dried na dahon, sanga, or yung mga brown paper. Then yung 1 naman, yung mga nabubulok na gulay. 30:1 ang tawag sa amin. So, syempre sa mga nabubulok na gulay, dapat natin iwasan na masamahan siya ng kanin or yung mga tira-tirang pagkain or yung mga food waste para maiwasan natin yung magkakaroon siya ng mga uod-uod. And usually, hindi siya mag-firm talaga ng as in composting siya talaga. Mababawasan yung content niya ng pataba. So, let's start. So first is yung mga nabubulok na gulay. So, ang gagawin natin dito ay layer by layer lang siya. Tapos next yung mga brown paper, kailangan natin. So, we have your scissors, pwede natin siyang gamitin na gupitan para hindi tayo mag-iangkat. Take note nga rin pala, bawal tayo magsama ng mga plastic. Like yung mga scotch tape po ang ginamit ko is carton, tatanggalin natin. Mahalaga siyang bagay kasi hindi siya non-food. So next yung mga dry. After yung tapos na tayo sa nabubulok na gulay, and also yung carton or yung mga brown paper. Next natin is yung mga dried na dahon. So, layer by layer lang natin siya. Then also yung mga sanga. So, ulitin lang ulit natin siya. Nabubulok na gulay. Ano yung gantong pamamaraan ng composting, napakamalaking tulong talaga. Which is yung mga materials is makukuha mo lang sa loob ng bahay, makakatipid ko. Hindi ka nabibili ng pampataba. Kasi this is also na pwedeng gamitin natin. So, and bigyan lang ito siya na gulay. Okay. So, bilang tayo ulit ng konti. Dried leaves. So, ayun lamang yung proseso kung paano gumawa ng composting. Maraming salamat sa inyong panonood and sana sa simpleng video ko is marami kayong matutunan at may apply nyo to sa inyong mga bahay. Bye!